Pas, pwede mo bang i-explain ba't namatay yung isang nagbubuhat ng ark dahil may aksidenteng nahawakan? Sige, pag-usapan natin. Alam nyo, may isang kwento sa Biblia na sobrang seryoso, nakakatindig balahibo at nagpapaalala sa atin na ang kabanalan ng Diyos ay hindi biro. Ito ang kwento ni Uza, ang taong namatay dahil hinawakan niya ang Ark of the Covenant. May mga tao na iniisip, mabait naman ako, may mabuti naman akong intensyon, hindi naman masama ang ginawa ko. Pero minsan, kahit mabuti ang intensyon, kapag nilabag ang utos ng Diyos, may malubhang kapalit. So ano ang Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant ay hindi ordinaryong kahon. Ito ang pinakasagradong kagamitan ng Israel. Sa loob nito ay tablets ng Ten Commandments, mana, tungkod ni Aaron. Ito ang simbolo ng presensya ng Diyos. Kapag nandoon ang Ark, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, nandoon ang kabanalan ng Diyos, nandoon ang otoridad ng Diyos, at malinaw ang utos ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng humawak dito, tanging ang mga Levita lamang, at dapat may mga kahoy na pasanan. Pag-usapan natin yung background nung nangyari. So matapos mabawi ng Israel ang Ark mula sa mga Pelisteo, nagpasya si Haring David na dalhin ito pabalik sa Jerusalem. Masaya ang lahat, may tugtugan, may sayawan, may selebrasyon. Pero may isang malaking problema. Hindi nila sinunod ang tamang paraan ng Diyos. So imbis buhatin ang Ark gamit ang mga pasanan, isinakay nila ito sa kariton na hinihila ng baka. At habang nasa biyahe, nadapa ang baka. Ang Ark ay muntik ng mahulog. At dito, pumasok si Uza. Ang tanong, bakit namatay si Uza? So natural na reaksyon ni Uza, inabot niya ang Ark para hindi mahulog. Maganda ang intention, hindi ba? Pero ayon sa Biblia, nagalit ang Panginoon kay Uza at siya ay agad na namatay. So bakit? Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nilabag niya ang malinaw na utos ng Diyos. Hindi pwedeng hawakan ang Ark kahit maganda ang dahilan. Ito ay paalala na hindi pwedeng ipagpalit ang pagsunod sa intensyon. Hindi pwedeng baliwalain ang kabanalan ng Diyos kahit pa mabuti ang motibo. Maraming tao ang kilala ang Diyos bilang mapagmahal. Totoo iyon. Pero madalas nakakalimutan natin na siya rin ay banal, makatarungan at dapat igalang. Ang problema sa henerasyon ngayon, masyado nating ginagawang casual ang Diyos. Para bang barkada lang, para bang pwede na ang pwede na yan. Pero ang Diyos ay hindi basta-basta. Hebrews chapter 12 verse 29, sapagkat ang ating Diyos ay apoy na tumutupo. Para mas malinaw pa, ganito po, isipin mo ang isang high voltage na linya ng kuryente. Hindi ito masama, hindi ito galit. Pero kapag hinawakan mo ito, kahit wala kang masamang intensyon, mamamatay ka. Hindi dahil masama ang kuryente, kundi dahil hindi mo ito iginalang. Ganyan ang kabanalan ng Diyos. Hindi siya malupit, siya ay banal, at ang kabanalan na hindi iginagalang ay nagiging kapahamakan. Ano ang mensahe sa atin ngayon? Maraming tao ngayon ay naglilingkod pero hindi sumusunod. Nagsasabi ng Lord pero ayaw magpakumbaba. Gusto nila ang presensya ng Diyos pero ayaw nila ang disiplina ng Diyos. Gusto nila ang biyaya pero ayaw nila ang pagsunod. Kung si Uza na may mabuting intensyon ay agad na hinatulan, tayo pa kaya na alam ang katotohanan pero sinusuway? So ano ang kalalagayan natin? Sa huli, hindi tatanungin ng Diyos kung mabuti ba ang intensyon mo. Tatanungin niya, sumunod ka ba? Dahil sa kaharian ng Diyos, hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangan ang ganap na pagsunod. Ang Ark noon ay simbolo ng presensya ng Diyos. Ngayon, tayo na ang templo ng Diyos. Kaya ang tanong, paano natin tinatrato ang presensya ng Diyos sa ating buhay? May takot ba? May paggalang ba? May kabanalan ba? O sanay na tayo, kaya wala nang pangingilabot?